Paano kaya kung may nagsabi sa'yo na ang isang bagay ay libre, pero kailangan mong ibigay ang lahat-lahat para makuha ito? Parang ang gulo, di ba? Well, ngayon pag-uusapan natin ang isang sikat na kasabihan sa pananampalataya na parang ganito rin kamagulo. Simulan natin sa isang simpleng kwento. Imagine mo to ha, pumasok ka sa isang store, tapos may nakita kang item, walang price tag. So, tinanong mo yung tindera kung magkano. Ang sagot niya sa'yo, libre po yan pero $5 ang bayad. Di ba parang, ha? Teka, ano? Paano naging libre kung kailangan mong magbayad? Parang hindi nag-make sense, di ba? At alam nyo ba, yung parang walang sense na sinabi ng tindera, halos parehong-pareho sa isang linyang madalas nating marinig mula sa mga pastor. Ang kaligtasan ay libre, pero ito'y mag-akahalaga ng lahat sa'yo. Parehong nakakalito. Parehong parang sinasabi na ang dalawang magkasalungat na bagay ay pwedeng maging totoo ng sabay. At yan na nga mismo ang tanong na susubukan nating sagutin ngayon. Paano ba talaga nangyayari na ang isang bagay, partikular na ang kaligtasan, ay sinasabing isang libreng regalo, pero at the same time, hinihingi nito ang lahat-lahat mula sa'yo? Ngayon, ang interesting dito, hindi ito basta-basta gawa-gawang phrase ha. Ang dalawang parte ng kasabihang ito, yung pagiging libre at yung pagiging mahal, ay parehong may pinanggagalingan sa Biblia. So silipin natin. So heto na yung dilema natin. Sa isang banda, sinasabing ang kaligtasan ay isang libreng regalo. As in, wala kang babayaran. Sa kabilang banda naman, sinasabing may katumbas itong napakalaking halaga. Parang siso na hindi magbalanse. Yan ang tensyon na kailangan nating intindihin. Okay, unahin muna natin yung libre na side. Sa Romans 6:23, napakalinaw ng sinasabi, ang buhay na walang hanggan ay isang kaloob. Ibig sabihin, regalo mula sa Diyos. Hindi mo to pinagtrabahuhan, hindi mo binayaran. Regalo to, period. Pero, heto naman yung kabilang panig. Sabi naman sa Lucas 14:33, kailangan mong talikuran ng lahat para maging alagad ni Jesus. Dito naman nanggagaling yung idea na, teka, may halaga pala ito at hindi biro yung halaga na yon. So paano natin pagtatagpuin ng dalawang to? Ano ba talaga? Libre o mahal? Ang totoo niyan, yung sagot andyan lang pala sa harap natin the whole time. Nakatago mismo doon sa mga bersikulong nagdulot ng kalituhan sa atin. Balikan natin yung sinabi sa Lucas, yung tungkol sa halaga. May isang parirala doon na inulit ni Jesus, hindi lang isa, hindi dalawa, kundi 3 beses. At yun mismo ang susi sa lahat. Pansinin niyo ha? 3 beses inulit ang pariralang, hindi ka maaaring maging alagad ko. Ang mahalaga dito ay yung salitang alagad. Tandaan, hindi niya sinabing hindi ka maliligtas. Ang pinag-uusapan pala dito ay ang mga kondisyon para maging isang alagad. At dito napapasok yung pinakaugat ng lahat ng gulo. Ayon sa ating pinag-aaralan, nagkakaroon lang ng problema kapag iniisip natin na yung kaligtasan at yung pagiging alagad o discipleship ay iisang bagay lang. Yun pala hindi. At ito na ang malaking revelasyon. Ang susi sa lahat ay ito, magkaiba ang kaligtasan sa pagiging alagad. Hindi sila pareho. Ang kaligtasan, yun ang libreng regalo. Ang pagiging alagad, yun ang may kaakibat na halaga. Biglang nag-make sense lahat, di ba? Okay, so malinaw na ngayon na magkaiba sila. Pero so what? Bakit mahalaga na malaman natin to? Well, hindi lang to para masagot ang isang matagal ng palaisipan. Ang pagkakaunawang ito ay nagbibigay sa atin ng kumbaga bagong salamin kung paano natin titingnan ng maraming bagay. Kaya kung susumahin natin, simple lang pala ang naging daan natin mula sa pagkakalito hanggang sa pagkakaintindi. Una, hinarap natin yung parang contradiction. Pangalawa, pinaghiwalay natin yung dalawang magkaibang konsepto, kaligtasan at pagiging alagad. At dahil doon, biglang luminaw ang lahat. At ito yung pinakamagandang resulta nito. Kapag naintindihan mo na ang kaligtasan ay isang libreng regalong tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya at ang pagiging alagad ay isang mas malalim na commitment na may kaakibat na halaga, biglang mas nagiging malinaw ang maraming turo sa Biblia na dating parang nakakalito. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na ito para pag-isipan kung totoo ngang magkaibang dalawang ito. Ano kaya ang mga partikular na hinihingi para sa kaligtasan at ano naman ang mga hinihingi para sa pagiging isang tunay na alagad? Diyan na nagsisimula ang mas malalim pang paglalakbay sa pag-unawa.